Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan, minsan pa. Welcome po sa another episode na ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines, at napapanood po tayo ng live sa ating YouTube channel, ang MIO Brooks Point. At sa lahat po ng ating mga kababayan nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan po, tampok po sa ating balitang bayan ang mga estudyante mula sa Wenceslao Villapa High School o Villapeñas News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-29 na araw ng Marso, taong 2025. Ako po si Aika Rigsinunhani Ibandona mula sa Wenceslao Villapa High School. At ako naman po si Elaine Jane Bilagot Mangawang. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalat sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Villapeñas News Team. Kauna-una ang flag ceremony sa bagong municipal hall sinagawa ng mga kawani ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Kasunod dito, ribbon cutting at blessing ng mga bagong opisina, pinangunahan ni Mayor Benedito at Vice Mayor Feliciano. Mayor Benedito nakiisa sa Provincial Soil Laboratory groundbreaking ceremony at MOA signing sa munisipyo ng Rizal, Palawan. Mga kawani mula sa National DSWD nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Benedito. Early recovery programs para sa mga apektadong animal and vegetable farmers sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng OMA. Mayor Benedito, binisita ang ongoing construction ng Bahay Pag-asa sa Barangay Amas. Municipal General Services Office na mahagi ng solar floodlights sa mga residente ng bayan ng Brooks Point. Paglalagay ng warning signs sa mga crocodile sighted areas, pinangunahan ng Mendo at PCSD. Mga bagong kawani ng Municipal Police Station, formal na nakipagpulong kay Mayor Benedito. Kapistahan sa Barangay Barong-Barong, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. At Mayor Benedito, masayang dumalo sa mga coronation nights ng mga paaralan sa bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang Villapeñas News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, kauna-unahang flag ceremony sa bagong municipal hall isinagawa ng mga kawani ng pamahalang lokal ng Brooks Point. Kasunod nito, ribbon cutting at blessing ng mga bagong opisina. Pinangunahan ni Mayor Benedito at Vice Mayor Feliciano. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Villapeñas News reporter Lauren Joy S. Salin. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ribbon cutting ceremony ng mga opisina na formal nang lumipat sa bagong gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Araw ng Lunes, ika-10 araw ng Marso 2025. Ito ay kasunod ng lingguhang pagtataas ng watawat ng Pilipinas na sa kauna-unahang pagkakataon ay ginanap na sa bagong gusali ng pamahalaang lokal at inaasahang doon na opisyal na
gaganapin sa mga susunod na linggo. Nagsagawa ng ribbon cutting ceremony ang mga opisina na siyang pinangunahan ni Mayor Benedito kasama si Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Sangguniang Bayan Konsehal Sara Jane C. Abon, Municipal Administrator Edgar Lacandazo, dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito, mga department heads at kawani ng naturang mga opisina. Kabilang sa mga opisina na nagsagawa ng ribbon cutting ceremony ang Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Administrator, Office of the Municipal Registrar, Municipal Department of Social Welfare and Development Office at Municipal Cooperative Store Brand 2. Kasunod nito, pinangunahan rin ni St. Joseph, the husband of Mary Parish Priest, Reverend Father Jesusino B. Panganiban Jr., ang pagbabasbas ng mga opisina upang hilingin ang gabay at pagpapala ng Panginoon sa lahat ng kawani at opisyal na maglilingkod dito. Sa pamamagitan ng basbas, ipinaabot ang panalangin para sa mas epektibo, tapat at makataong paglilingkod ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayan ng Brooks Point. Ikinagalak umano ni Mayor Benedito ang formal na paglipat ng mga opisina sa bagong munisipyo mula sa lumang gusali ng pamahalaang lokal dahil dito mas magiging organisado at epektibo ang pagbibigay ng serbisyong publiko. Naniniwala rin siya na mas mapapalakas nito ang pagkakaisa ng bawat kawani at opisyal sa patuloy na paglilingkod para sa kapakanan ng buong bayan. Lauren Joy S. Salen mula sa Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Lauren. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito nakiisa sa Prevention Soil Laboratory, groundbreaking ceremony at MOA signing sa munisipyo ng Rizal, Palawan. Para sa detalye, narito si Villafanian News Reporter Glyza A. Lumaton. Balitang Bayan. Masaya ang nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Municipal Agriculturist Renato Bacosa at Municipal Administrator Edgar Lacandazo sa ceremonial groundbreaking ceremony ng Provincial Soil Laboratory of PESL at sa pagdagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa pagtatayo ng PSL at Mobile Soil Laboratory o MSL sa lalawigan ng Palawan. Ang nasabing aktibidad ay ginanap noong Huwebes, March 6, 2025 sa Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Rizal, Palawan. Kaugnay nito, ang Bayan ng Brooks Point at Bayan ng Rizal ang napiling mga benepisyaryo ng Provincial Soil Laboratory sa lalawigan ng Palawan na magsisilbing pangunahing pasilidad sa pagsusuri ng kalidad ng lupa para sa mga magsasaka. Nagsimula ang programa sa pambungan ng pananalita ni Rizal Mayor Honorable Norman S. Ong na sinundan ng mensahe ng pagsuporta mula kay Palawan 2nd District Congressman Honorable C. Alvarez. Nagbigay rin ng keynote message si Undersecretary for Operation and Agri-Fisheries Mechanization at Undersecretary for Rural Credit Engineer Roger V. Navarro. Matapos nito, isinagawa ang opisyal na MOA signing at ceremonial groundbreaking na dinaluhan ni Mayor Benedito bilang kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point. Kasama sina Engineer Roger V. Navarro, Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o DA-BSWM, Director Gina Pinilio, Dr. DA-BSWM, Assistant Director Denise A. Solano, Palawan 2nd District Congressman Honorable Jose C. Alvarez, Rizal Mayor Honorable Norman S. Ong at Aburlan Mayor Honorable Jaime M. Ortega. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang kakayahan ng mga pasilidad sa bansa sa pagsusuri at pagsusubaybay ng kalidad ng lupa. Inaasahan nitong matutulungan ang mga magsasaka sa tamang paggamit ng ubuno at pataba upang mapahusay ang ani at matiyak ang sapat na supplies ng pagkain para sa bawat mamayang Pilipino. Glyza A. Lubaton, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Glyza. Susunod, mga kawani mula sa National DSWD nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Villafanian News Reporter Aslin Kurimatum. Balitang Bayan. Personal na bumisita ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development National sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa New Municipal Building, Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ngayong araw ng Lunes, ika-10 ng Marso taong 2025. Layunin ng kanilang pagbisita ay upang ilapit ang kanilang concern patungkol sa nilalabing nilang bagong tanggapan sa lumang munisipyo ng bayan.
Ibinahagi ng mga kawani ng DSWD National na ang kanilang kasalukuyang tanggapan ay may mga pasilidad na kinakailangan. Ngunit nangangailangan pa rin ng karagdagang suporta at pagsasaayos upang maging mas episyente at komportable sa kanilang mga serbisyo. Nais nilang mas mapalapit sa komunidad upang mas matutukan ang mga pangangailangan ng mga residente, lalo na ng mga nangangailangan ng tulong mula sa DSWD. Ayon naman kay Mayor Benedito, kanya namang tutugunan ng kanilang kahilingan. Sinabi niya na ang pamahalaang lokal ay handang makipagtulungan sa DSWD National upang masiguro ang kanilang bagong tanggapan ay magiging mas angkop sa kanilang mga pangangailangan. Ang lumang opisina ng DSWD ay sa tabi ng Brooks Point Bureau of Fire Protection at gagamitin ito para sa kapakanan ng kanilang mga serbisyo at operasyon. Ashlyn Indy Kurimatum, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Azlin. Early Recovery Program para sa mga apektadong animal and vegetable farmers sa bayan ng Brooks Point, pinangunahan ng OMA sa ulat ni Villapanians News Reporter KZN Miswari. Balitang Bayan. Maagang nagtungo ang Office of the Municipal Agriculture o OMA sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang ipresenta ang mga butong pananim at gamot na ipapamahagi sa mga apektadong vegetable at animal farmers bilang bahagi ng Early Recovery Program ng pamahalaang lokal ng Brooks Point noong Biyernes, March 7, 2025. Personal na inaabot ni OMA Representative Chris Joseph Cadlaon ang nasabing mga tulong kay Mayor Benedito habang dumalo rin si Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO o ay si Engineer Mod Ryan Miranda na mangunguna sa pamamahagi ng mga ito sa mga magsasakang naapektuhan ng nagdaang share line. Masayang tinanggap ni Mayor Benedito ang mga ipinamamahaging tulong at binigyang diin ang kahalagahan ng programang ito sa muling pagbangon ng mga magsasaka. Aniya, patuloy na magsisikap ang pamahalaang lokal upang matiyak na naipapaabot ang nararapat na suporta sa mga mamamayan ng Brooks Point. KZN Miswari, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kaysen. Samantala, Mayor Benedito binisita ang ongoing construction ng Bahay Pag-asa sa Barangay Amas. Narito ang ulat ni Villapanians News Reporter Diane Lee P. Conde. Balitang Bayan. Binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang patuloy na construction ng Bahay Pag-asa sa Barangay Amas noong Huwebes, March 6, 2025. Nais kasi ni Mayor Benedito na mabilis na matapos ang mga proyekto, lalo na ang pinapatayong infrastruktura upang makausad ang mga programa sa ilalim ng kanyang pamumunuan. Matatandaang napasimulan ang construction ng Bahay Pag-asa noong taong 2023 at kasalukuyan pa rin itong ginagawa ngayon. Ayon kay Mayor Benedito, nais niyang matiyak na patuloy ang pagtatrabaho ng mga kontraktor upang hindi masayang ang pondong inilaan para sa mga proyekto. Diane Libby Conde, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Dayan. Susunod, Municipal General Service Office na mahagi ng solar floodlights sa mga residente ng bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Villapanians News Reporter Loren S. Salin. Balitang Bayan. 64 na individual ang masayang tumanggap ng solar floodlights mula sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong Biyernes, March 7, 2025. Ang pamamahagi ay naganap sa bagong gusali ng General Services Office sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Katuwang ang General Services Office at Community Affairs Office sa pangunguna ni GSO Officer Rebecca Gadayan at CAO-designate Ireneo Maestro Campo III. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay isa lamang sa mga programa na kanyang ipinangako noon na patuloy niyang isinasakatuparan dahil nais niyang mabigyan ng maayos at maliwanag na kinabukasan ang mga mamamayan ng Brooks Point. Sinabi niya rin na ingatan umano ang mga ito upang maging matagal ang kapakinabangan, lalo na't ang kanyang mga proyektong pailaw ay nasa proseso pa ng LGU, bagamat may ilan na rin umanong napailawang sityo at malalayong bahagi ng 18 barangay sa bayan. Lauren Joy S. Salin,
Mula sa Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Loren. Samantala, paglalagay ng warning sign sa mga crocodile-sighted areas, pinangunahan ng Menro at PCSD. Narito ang ulat sa atin ni Villapanians News reporter Liza A. Lubaton. Balitang Bayan. Upang maprotektahan ang publiko sa gitna ng breeding, nesting at egg-laying season ng mga buwaya, nagsagawa ng paglalagay ng mga babala sa mga barangay Mambalot at Sarasa ang Wildlife and Ecosystem Research Management Division o WERMD ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, katuwang ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD at iba pang ahensya nitong Huwebes, March 6. Pinangunahan ng MENRO at WERMD team ang nasabing proyekto na kinabibilangan ni Adel El Pula, LPT, Angelica Reid Achera, Hamsirin Maasom, Leonard Di Permalo, Marcelino De La Cruz, Neil John Madolado, Ramon Tagon, Raul Yayan at Siniman Hauhale Dondon. Bilang bahagi ng kampanya para sa kaligtasan ng mamayan, muling pinaalalahanan ng mga MENRO at WERMD team ang publiko na iwasan ang mga ilog at katubigan kung saan may naitalang sightings ng mga buwaya. Pinayuhan din ang lahat ng huwag maglakad ng mag-isa sa tabing ilog at panatilihing malinis ang kapaligiran upang maiwasang maingkanyo ang mga buwaya sa mga tirahan ng tao. Patuloy namang nagsisikap ang pamahalang bayan na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente habang pinangangalagaan ang likas na yaman ng Brooks Point at Palawan. Liza A. Lubaton, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Liza. Mga bagong kawani ng Municipal Police Station, formal na nakapagpulog kay Mayor Benedito. Balita katid sa atin ni Villapanian News reporter Azdin A. Curimatum. Balitang Bayan. Maagang bumisita si Municipal Police Station Brooks Point Officer in Charge Police Captain Darius L. Redondo sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang ipakilala ang mga bagong kawani ng Municipal Police Station Brooks Point araw ng Lunes, ika-10 ng Marso taong 2025 sa New Municipal Building, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan. Formal nang ipinapakilala ni Police Captain Redondo si Police Lieutenant Chison D. Kahilig bilang bagong Deputy Chief of Police at si Police Lieutenant Maria Carlene A. Centino bilang bagong Chief of Operations Section ng Municipal Police Station ng Bayan ng Brooks Point. Malugod namang binati ni Mayor Benedito ang mga bagong talagang kawani at kanyang pinasalamatan sina Police Captain Redondo, Police Lieutenant Kahilig at Police Centeno sa kanilang dedikasyon sa bayan. Kanya ring hinimok ang mga kapulisan ng panatilihin ang kaayusan at seguridad ng bayan ng Brooks Point upang maramdaman ng mga mamamayan na ligtas sila sa lahat ng oras. Ashlyn Indy Crimatum, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ashlyn. Susunod, kapistahan sa Barangay Barong-Barong, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Ulat hatid ni Villapanians News reporter Jason and Miswari para sa detalye. Balitang Bayan. Masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga aktibidad ng week-long celebration ng 35th founding anniversary ng Barangay Barong-Barong mula March 6 hanggang March 10 sa naturang barangay. Mainit na tinanggap ni Barangay Kapitan Eugenio N. Kaabay ang pagbisita ni Mayor Benedito. Kasama sina Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Board Member Ariston Arzaga, Konsihal Victoriano Pulini, Konsihal Nathan Sam Ola Canilaw, Konsihal Ezekiel Rodriguez, Konsihal Richard Balyan, Konsihal Hayati Dugasan, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito. Una nang dinaluhan ni Mayor Benedito at ng iba pang mga opisyalis ang The Best Elementary Night na bahagi ng DepEd Night, kung saan nagpamalas ng talento ang mga estudyante at guro ng Barong-Barong Elementary School noong Biyernes, March 7, 2025. Noong March 8, 2025 naman, nakiisa ang punong bayan sa panood ng Zumba Dance Competition na nilahukan ng iba't ibang purok ng Barangay Barong-Barong. Coronation Night naman ang naging sentro ng selebrasyon noong March 9, 2025, kung saan kinoronahan si Miss Barong-Barong 2025. Tampok din sa nasabing gabi ang pagtatanghal ng Kandiyaw Dance Troupe ng Abueg National High School.
at ang Indigenous People Organization ng barangay. Samantala, lumahok rin si Mayor Benedito sa isang basketball friendship game noong March 10, 2025, kung saan masayang nakipagtagisan ng galing sa paglalaro kasama ang mga opisyal at residente ng barangay. Ang naturang laro ay hindi lamang isang paligsahan kundi isang pagkakataon upang higit pang mapalakas ang samahan ng bawat isa sa komunidad. Sa lahat ng programang dinaluhan ni Mayor Benedito, ipinaabot niya ang taus-pusong pagbati sa ika-35 anibersaryo ng pagkatatag ng Barangay Barong-Barong. Pinuri rin niya ang mga opisyal at residente sa kanilang matibay na pagkakaisa na siyang susi sa patuloy na pag-unlad at kasiglahan ng kanilang barangay. Kaizen N. Miswari, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kaizen. At Mayor Benedito masayang dumalo sa mga Coronation Nights ng mga paaralan sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni Villapanians News Reporter Dayan Lee P. Conte. Balitang Bayan. Sunod-sunod na dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang iba't ibang paaralan sa bayan ng Brooks Point upang ipakita ang kanyang suporta sa kanilang Coronation Nights, isang patunay ng kanyang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng mga paaralan. Unang binisita ni Mayor Benedito ang proyekto MC Tias Elementary School noong Biyernes, Marso 7, 2025, kung saan itinanghal sina King Mark Jasher at Queen Hazel. Sa parehong araw, dumalo rin siya sa Coronation Night ng Mr. and Miss Macagua Elementary School, kung saan nagbigay siya ng mensahe ng suporta sa mga mag-aaral at guro. Samantala, nakisaya rin ang punong bayan sa Mr. and Miss Little Imunod 2025 noong linggo, March 9, 2025, na nagbigay daan sa mga batang mag-aaral na ipakita ang kanilang talento at kumpiyansa. Kasama ni Mayor Benedito sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Hayati Dugasan, Liga ng Barangay President Georgialine Joy O. Quiachon, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito upang magpaabot ng suporta sa mga paaralan. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Mayor Benedito ang pagsisikap ng mga guro, mag-aaral at magulang sa pagpapanatili ng mga makabuluhang aktibidad sa paaralan. Nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang mga programa sa edukasyon upang higit pang mapalakas ang sektor ng kabataan sa bayan ng Brooks Point. Dayan Lee P. Conte, Wenceslao Villapa High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Dayan. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa, Talakayang Bayan. Ako po si Aika Rigsin Rihani Sibandona. At ako po si Ellen Jean B. Mangawang. Kami po muli ang Wenceslao Villapa High School o ang Villapanian News Reporters na maghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa mga estudyante mula sa Wenceslao Villapa High School o Villapanians News Team. Susunod na po ang ating Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment ng ating programa, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at makabuluhang talakayan. Kasama po ang ating Department of Human Settlements and Urban Development Regional Director. Ayan. Walang iba po kundi si Sir Marvin M. Ferraran. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, sir. Maraming salamat, Mariel, at magandang umaga sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood sa YouTube. Ayan. Thank you, sir, sa pagpapaunlak po ng sa aming agarang invitation despite of your very hectic schedule na nagmula pa po pala kayo sa Manila. At
rekta po kayo dito sa ano, sir? First time niyo po ba sa Palawan? Hindi naman, pero first time ko dito sa Brooks Point. Yes, oo. And thank you for your warm welcome sa hindi lang sa akin pati sa mga kasamahan ko. Ayan, thank you sir. We are both honored and privileged po to have you here in our program. Ayan sir, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa para po sa unang katanungan. Ayan, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background ng inyong opisina at ano po ang mandato ng inyong tanggapan? Okay. So, ang Department of Human Settlements and Urban Development ay ang kagawaran na may pangunahing ahensya na may ang mandato ay pangasiwaan yung programa ng ating pangbansang pamahalaan sa pabahay. So, may it be for yung social housing or regulation ng mga private subdivisions, condominiums, even mga sementeryo, kami ang nangangasiwa. Bukod dyan, kami rin yung nagkikipag-coordinate sa mga LGUs para mag-provide ng technical assistance sa mga zoning nila, sa mga community land use programs, and also sa mga homeowners associations, and iba pang mga programa na may kinalaman sa pabahay. Yan, thank you sir. So, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, paano po ang koneksyon ng inyong tanggapan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point? Kagaya po ng ibang mga lokal na pamahalaan, gaya na nabanggit ko kanina, unang-una ho sa lahat, sa mga LGU, meron tayong mga subdivision. Dito po sa Mimaropa, hindi masyado ang mga condominiums. Pero yun po, nire-regulate, minomonitor namin. Ito pong mga private subdivisions naman, ganun din po, minomonitor namin at nire-regulate. Sinisiguro po namin na yung karapatan po ng mga nakakabili ng mga lote o bahay dito napapangalagaan sa pamamagitan po ng pagsisiguro na yung mga warranties o yung mga tinakda ng batas at mga pinangako ng developer ay nasusunod. So, ang kalaban kasi ho dito yung mga yung mga colorum, yung mga hindi dumaan ho sa tamang proseso, mga walang lisensya. Kadalasan po diyan ho yung mga madalas na reklamong natatanggap namin. Kasi nga hindi sila regulated, so yung mga kababayan natin minsan akala nila nakaswerte sila sa nabili nila, pero yun pala magkakaproblema sila kasi hindi regulated. Oo. Mas malaking gastos. Tama po yun, tama po. Ayan, sir, since ang inyo pong departamento or yung opisina nyo is about pabahay, ano po ang connection nito, sir? Dahil ang pinunta nyo po dito is Celebration of Women's Month po, di ba, sir? So, ano po yung naging connection nun, sir? Oo. Napakagandang tanong yan, Mariel. Kasi sa aming departamento, nabanggit mo nga na ang pangunahing mandato namin ay siguruhin na maayos yung ang implementasyon ng mga programang pabahay. So sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng tahanan. So, dito sa amin, at least sa regional office ng DSUD sa Mimaropa, nabanggit ko rin kanina yan nung sa aking pambungad na talumpati. Taunang pagpaplano namin, laging yan, yung physical na bahay. Pero, lingid sa kaalaman ng, siguro, first time na maririnig ng mga tagapanood at tagapakinig ninyo, na hindi nawawala at laging kasama sa pagpoprograma ng aming taunang pagpaplano ay yung GAD activity, Gender and Development Activities. Kasi naniniwala kami na ang kahalagahan ng bahay hindi lang yung physical na bahay, but mas mahalaga yung nasa loob. Dito pumapasok yung involvement namin ngayon, yung aming advocacy for gender and development. Kaya yan, lagi yan pag yung aming planning, annual planning seminars, mga ganyan, laging may element ng GAD activity na naka-incorporate doon. Ganun po pala yan, sir. So, hindi lang kung
construction, sir, yung inyong responsibility, maging yung mga titira po doon Tama sa loob ng tahanan na yun. And sir, so nasa sakto po sa inyong programa ang selebrasyon nga po ng Women's Month. Ayan, sa anong batas po ba nakaangkla ang pagdiriwang na ito? Kung di ako nagkakamali, ito yung RA 9710, Magna Carta for Women. Ito naman kung tutuusin, talagang karapatan na ng mga kababaihan bilang mamamayan din naman ng ating bansa, bilang citizen. Kaya lang, dito sa pamamagitan ng batas na to, mas binibigyan ng formal na pagkilala. Dahil kahit na alam naman natin na dapat ang pagtrato sa mga kalalakihan at sa babae o sa ama at ina ay dapat pantay lamang, alam natin na sa ating lipunan may mga pangyayari pa rin na napapakita na meron bang may gap sa pagsasama o yung inclusivity. So, yun. Kaya kailangan natin na maipakita na through the Magna Carta for Women na kinikilala natin na equally important sila sa ating society. Yes, sir. So, ano po ba ang tema ng celebration ngayong taon at ano po ang greater advocacy o adhikain ng buwan ng mga kababaihan? Ang tema ngayon ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas para sa bagong Pilipinas. Again, I'll go back to my previous statement. It's all about bridging the gap and making us aware na dapat hindi lang mga kababaihan actually, yung mga tinatawag natin na mga vulnerable at na marginalized na sector when it comes to gender, including LGBTQ and yung mga the youth and yung mga tawag dito even mga PWDs. So lahat naman kasi ng sektor ng ating lipunan ay may contribution sa ating progress, sa progreso ng ating lipunan. So dapat kilalanin natin to at sa mga aktibidad na kagaya ng ito mga God activities na nilulunsad natin, napapakita natin kahit sa maliit na pamamaraan na may ambag sila. Kaya dapat kilalanin natin yung kanilang contribution. Ayan. Thank you, sir. So, pwede po ba kayong magbigay maliban po doon sa Magna Carta na inyo pong nabanggit na ilan po sa mga batas na naipasa para maprotektahan ang ating mga kababaihan? Oo. Unang-una dyan yung VAUSI Law. Yan. Medyo madalas natin naririnig yan sa mga balitaktakan, sa telebisyon, sa radyo. Bali, ang ibig sabihin lang naman ito yung Anti-Violence Against Women and Children. So, dito, isinasaad lamang kung sino yung mga pwedeng mabiktima. Ito, hindi lang mga kababaihan, pero and children. Kaya nga, pati mga kabataan, even yung mga ibang, yung marginalized sector ng ating society when it comes to gender. Dito rin sinasaad yung mga hakbang na pwedeng gawin upang ma-address o makapagreklamo, saan magrereklamo, at saka ano yung mga aksyon na pwedeng ireklamo. So, yun, nakalagay lahat doon yun. Muli, ito ay isang pagkilala lamang sa interes o sa kapakanan ng kababaihan at mga iba pang sektor na mabigyan ng proteksyon at yung pagkilala sa kanilang mga special na pangangailangan din kasi alam naman natin at ito naman kung saan ba scientifically proven. Physically, mas malakas ang mga kalalakihan. So, in this case, binibigyan ng parang ipinapantay lang yung playing field, so to speak, sa pamamagitan ng batas. Mas binibigyan ng proteksyon yung mga kababayan kasi physically nga, mas medyo mahina sila. Yun lang naman yung physical attributes. So, yan. Nakasaad dito yung mga physical violence, psychological, even sexual, and emotional, economic. Economic. Yes, oo.
Ayan, sir. So, sa mga nabanggit nyo po na mga batas, so, kahit na may mga batas po na promoprotekta sa ating mga kababaihan, hindi pa rin po nawawala ang diskriminasyon or yung gaps po na sinasabi nyo, sir, pagdating sa ating lipunan. Sa inyong palagay, bakit po ba ito nangyayari? Tingin ko, personal ko lang namang paniniwala. Marami na tayong batas na napasa para palakasin ang ating proteksyon sa mga kababaihan, kabataan at iba pa mga vulnerable na sektor ng ating lipunan. Kaya lang, ang kulang ay yung awareness. Education, awareness. Kaya hindi talaga paano ba yun? Maisakatuparan ng buong buo yung intensyon ng batas na pangalagaan ang mga kababaihan at itong mga ibang sektor. Kaya tingin ko dapat mas marami yung mga activity na ganito. Yung information campaign, yung mga educational materials, may it be in social media. Itong ginagawa ninyo, mga print, mga flyers, leaflets sa mga library natin. At isa pang mahalagang sektor ay sa edukasyon na ito ituro. Siyempre, depende doon sa maturity nung tinuturuan. Siguro sa senior high, college, para mas maintindihan nila kung ano ba yung nilalaman o implikasyon nitong mga batas sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay na nabibilang doon sa sektor na yun. Ayan, thank you, sir. Lahat po tayo natututo. Ayan, sir, ano po ba yung mga inihanda yung pakulo o programa sa inyong tanggapan para po sa National Celebration of Women's Month? Ayun. So, isa na yung kanina lang katatapos lang, itong GAD activity natin. So, it's a combination of information campaign. So, diniscuss din yung foundation ng GAD, which is the Magna Carta for Women. And then, diniscuss yung VAUSI, yung Safe Spaces Act, and then yung anti-violence against women and children sa online. Oo. Pinakita din doon yung mga sitwasyon, nagbigay ng mga halimbawa kung saan pwede nating i-apply itong mga batas na to. Tapos bukod doon, syempre, sa aming munting paraan, parang konting pagkilala muli sa contribution ng mga kababaihan. Meron tayong konting gimmick, yung mga services na para makapagpa-relax naman ng ating mga kalahati ng ating society, mga kababaihan. So, merong libreng hair services, konting massage. Gagawin din namin yan sa isa pang bayan, dito rin sa Palawan, sa Batarasa. Oo, sa naman, meron din kaming community outreach sa Rizal. Tapos, yung yung launch ng International Women's Month sa Central Office sa may Quezon City. Yan, sir, thank you po. At nakasama rin po ako doon pero hindi ako naka-avail ng services. Pero thank you, sir. Abot pa. Hanggang oras pa ba yun? Oo, yung massage 5:30 and then yung hair services, tapos na 4 o'clock lang. Thank you, sir, sa inyong initiative. Napakabuti po nung parang, kasi kailangan po talaga ng mga babae yun para hindi sila ma-stress. Oo. Ayan, sir. Para po sa inyo, ano ang higit na kailangan ng mga kababaihan ng Mimarupa at particular dito po sa lalawigan ng Palawan? Ako, bukod sa yung ang kamalayan sa mga karapatan nila, bilang babae at bilang kabahagi ng mga vulnerable na sektor ng ating society, ako naniniwala na kung hindi higit, equally important na ma-address is yung health ng ating mga kababaihan. Ayokong maging masyadong kasi baka maging religious issue, pero
predominantly kasi tayo, 'di ba? Kristiyano ang Pilipinas. So maraming mga health services in terms of yung women's health and wellness. Specifically doon sa pagpaplano ng pamilya. Medyo malaking issue 'yan, controversial. Nakadalasan hindi na lang pinag-uusapan kasi ayaw natin magkagulo-gulo at saka magkaroon ng konting problema sa mga paniniwala. Pero nakikita natin na ang isang hindi magandang binubunga ng pag-iwas sa topic na to, yung kahit nga yung pag-usapan lang medyo tabu. Yung paglobo ng ating populasyon. Ang masama pa dito, yung mga vulnerable uli, yung mga teenage pregnancy, unwanted pregnancy, at saka yung sobrang daming ng anak na hindi na kayang suportahan, napakalaking problema. At ang kadalasan, ang unang-una na mamomroblema dyan ay yung ina, yung nanay. So, siyempre, problema rin ng tatay yan, pero nagbubuntis, nag-aanak, yung health na di ba? Talaga yung ina. So aside from yung women's rights, I think yung health and wellness ng mga kababaihan, yan din yung isa pang bagay na kailangan natin tutukan ng pansin. Ayan, thank you, sir. Ayan, nasa dulo na po tayo ng ating programa. May mga nais pa po ba kayong iparating sa ating mga tagapanood, ating mga taga-subaybay? Salamat again, Mariel. Sa mga nanonood at nakikinig, basta po kami sa DSUD, kung ano po ang aming maitutulong, kami po ay laging handang tumulong. Kung hanggat sa abot po na aming makakaya, sa larangan po ng pabahay, kung kayo po ay nakabili o nagbabalak na bumili ng ari-arian sa subdivision, condominium, o kumuha ho sa mga pribadong sementeryo, memorial, ang maganda, ang akin pong unang payo sa inyo, hanapin po ninyo yung kanilang lisensya na ang nag-issue po ay ang DSUD. Kasi pag meron po silang lisensya, ibig po sabihin, sumusunod po sila doon sa mga pamantayan na tinadha po ng pamahalaan para sa protection po ng mga mamimili. Kayo po yon. Doon po naman sa mga may question naman po kung paano po pumasok sa negosyo ng pabahay. Handa rin po kaming tulungan kayo kung paano po kayo mai-issuehan po ng lisensya. Napaka-bait po at available ng aming mga staff and personnel po sa DSUD Mimaropa para po kayo alalayan. So, yun lang po. Muli po, ako yung nagpapasalamat po sa pagkakataon na ito na binigay nyo sa amin at sa akin bilang representante po ng aming kagawaran. Yan, maraming salamat din po, sir, sa pagpapaunlak po sa aming invitation. Naway hindi po ito yung first, sir. Oo. Next year po ba magbalik pa kayo? Hindi lang next year. Paulit-ulit to kasi. Ay, pang ilan yan? Pero first time nyo sa Brooks ito, sir. Opo. Kasi po yung kasama po sa aming mandato yung mabanggit ko na rin po, bukod po dun sa 4PH, yung pabahay para sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino. Meron din po kami yung IDSAP, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program, na tumutulong po kami doon sa mga nasiraan ng bahay na dahil po sa nasalanta ng bagyo o dahil sa lindol, kahit sa sunog. Sa koordinasyon po ito with the LGU. So, kaya po talagang umiikot po kami bilang aming contribution sa paglalapit po ng serbisyo ng national government, ang pambansang pamahalaan sa ating pong mga lokal na pamahalaan at syempre po sa ating mga mamamayan. Sir, may connection ba kayo sa NHA, National Housing Authority? Oo, actually ang NHA, attached agency namin yan. So, iyan yung tinatawag naming isa sa mga KSA o K-Shelter Agency. So, you have the department, yung DSUD, and then may mga naka-attached agency dyan. Isa ng NHA. Oo. Kala ko, sir, sila yung sa taas, tapos kayo yung sa baba. Kayo po yung yung secretary namin, ang butihing Secretary Jerry Acuzar,
Meron siyang oversight sa lahat ng mga KSA, like NHA, yung SHAFC, yung Socialized Housing, at saka yung iba pa, National Home Mortgage Fund. So, yan. Medyo marami. Oo. Kayo po yung sa taas. Kabilang yung sa taas. Tapos, yung secretary po namin ang merong oversight sa lahat. Yes po. Ayan, thank you, sir, sa pagkilala po sa karapatan at sa mga ginagawa po ng mga ng ating mga kababaihan. Although medyo malayo sir, no? Housing, then women. Pero sinabi niyo po kanina na kayo po ay concerned din sa mga ilaw ng tahanan. Ayan, maraming salamat po, sir. Salamat din po. At now, hindi po ito yung last, sir, ha? Ayan, maraming salamat po. God bless, sir. Thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ayan po. Una po sa ating listahan, paalala po sa lahat na ang Northeast Monsoon o mas kilala sa amihan ay officially na po itong nagtapos. Kaya it's start of a dry season or tinatawag nating summer. Kaya po pinapaalalahanan po ang lahat na sa ganitong panahon po ay lagi po tayong mag-ingat dahil patuloy pong tumataas ang ating heat index. So, meron nga po pala tayong mga heat-related emergencies at ito po ay ang heat exhaustion and heat stroke. So, ano nga ba po ba ang mga heat-related emergencies? So, ito po ay nangyayari kapag masyado po tayong tumagal sa ilalim ng mainit na temperatura, lalong-lalo na po ngayon at summer. So, ito po ay nakaka-apekto sa ating body's natural temperature at kapag hindi po ito nakontrol ng ating katawan, ay maaring tumaas po ang temperature na ating nararamdaman at mag-lead po ito sa emergency. So, sino-sino nga ba ang mga at risk sa mga ganitong mga emergency? So, ang mga children, elderlies, o yung mga nakakatanda, mga PWDs, at saka ang mga workers na nagtatrabaho sa initan. So, paano nga ba natin maiiwasan ang mga heat-related emergency? Una-una po ay maging stay hydrated, uminom po tayo ng maraming tubig, at iwasan po natin ang mga matatamis po na mga inumin. Pangalawa is manatili po tayo sa lugar na well-conditioned po or mahangin, maganda po ang ventilation. At pangatlo po is magsuot po tayo ng mga damit na maninipis at hindi po masyadong mainit. Ayan. So ano nga ba po ang pagkakaiba ng heat exhaustion at heat stroke? So ito po ang mga signs. Ayan na kapag nakita nyo po ito, maaari sila po ay nakakaranas na ng mga heat-related emergency. So sa heat exhaustion, ito po ang mga sintomas. Ayan, yung pagpapawis po, paleness, dizziness, pagkahilo, nausea, pagkahimatay, at malamig po yung kanilang kanilang balat. So ano nga ba po ang dapat gawin sa kanila? So mas mabuti po na ilagay po natin sila sa mas malamig na area. Spray water po sa kanilang skin o sa kanilang balat at magkaroon po ng oral rehydration solution. At sa heat stroke naman po, dahil usong-uso po ito, hindi lamang po sa mga nakakatanda, maging po sa mga nakakabata. So, sa heat stroke naman po is yung hindi po sila pinagpapawisan. Ayan, red, hot, dry, and flushed skin, confusion, and disorientation. Ayan. So, dahil heat stroke na po ito, maaari nyo na pong dalahin kaagad
ang pasyente sa isang malamig na area, spray water on skin, and immerse po siya sa circulating water. At kung hindi po kaya, mag-dial na po sa pinakamalapit po na gamutan. Ayan po, maging maingat po ang bawat isa. Gayon din po, paalala po ng Bureau of Fire Protection ngayong tag-init na lagi po natin ni-secure ang ating mga electrical wires. Gayon din po ang mga kagamitan sa paggamit sa pagluto dahil usong-uso po ang sunog ngayon kaya lahat po tayo ay mag-ingat. Simula kahapon, Marso 28, 2025, ay ang opisyal na simula ng pangakampanya para sa mga lokal na posisyon. Tandaan ang mga mahalagang paalala. Una, mangampanya lamang sa panahon ng pangakampanya. Ayan, meron pong tinakda ang COMELEC bilang dates ng pangakampanya. So, ito po ay nagsimula February 11 to May 10. Para naman po sa national positions, nagsimula po ito noong February 11 to May 10. At para naman po sa local positions ay para na March 28 to May 10, 2025. Ayan, ito po yung mga araw na dapat iwasan natin mangampanya. Una po is sa April 17, 2025. Sa April 18, 2025, dahil po ito ay Monday, Thursday, and Good Friday. May 11, Eve of Election Day or Bisperas. At sa May 12 naman po is araw po ng eleksyon. At yan, tandaan, ang COMELEC ay nagsusulong ng responsableng pangakampanya para sa maayos na halalan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan, ang inyong host na nagdala sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Sapagkat ang impormasyon ng bayan para sa lahat. At bago po tayo magtapos, binabati ko po ng happy birthday ang ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. At kami po, and we pray po na mas blessed pa po kayo ng Lord at i-shower po kayo ng wisdom and knowledge nagmumula po sa kanya. More birthdays to come. God bless po. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point. Babae. Binubuo ng 5 letra, ngunit may napakalawak na ginagampanan sa lipunan. Kinikilalang mahinang sisidlan, madaling lumuha at masaktan. Subalit may taglay na kakayanang bumangon, buuhin ang sarili upang ipagpatuloy ang laban na maiahon ang sarili, pamilya mula sa madilim na pinagdaanan. Babae, na bumubuo ng may pinakamataas na bilang ng populasyon sa buong mundo. Babae, ang tanging may kakayanang magdalang tao, na siyang magpapatuloy ng lahi hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Babae, ang may pambihirang tibay, tapang at lakas na sumisimbolo ng mas malalim na kahulugan ng pagmamahal at katatagan sa buhay upang maabot ang anumang mithiing tagumpay para sa sarili at pamilya. Ngayong buwan ng mga kababaihan, ating gunitain at ipagdiwang ang mga nagawa, ginagawa at gagawin pang mga tungkulin, responsibilidad at natatanging kontribusyon ng lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Babae ka, hindi babae lang, kaya ipinagmamalaki ka namin. Pagkilala sa mga kababaihan sa bayan ng Brooks Point mula sa pamahalang lokal ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Marichin D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga department heads ng LGU Brooks Point. Mga kababaihan, saludo kami sa inyo.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.